Manila News Today. Manila News Today. Manila News Today. Manila News Today. Survey on Manila News Today. Manila News Today. December 8, 2012. Sa balita, inaasahang tuluyang makakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Pablo ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Pag-asa kahapon. Napanatili naman ang bagyo ang lakas at bilis nitong habang kumikilos papalabas ng teritoryo ng bansa. Batay sa ulat ng Pag-asa, huling namata ng Bagyong Pablo sa layong 505 km kanluran ng Coron, Palawan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na aabot sa 110 km kada oras. Malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na aabot sa 140 km kada oras. Umani ng iba't ibang reaksyon sa Kamara ang muling pagbagsak ng satisfaction rating ni Pangulong Noynoy Aquino. Agad bumanat ang galing Pinoy Party List Representative Juan Mike Arroyo ng dahilan ng pagbaba ng rating ni Pangulong Aquino ay ang kanyang KKK o kaibigan, kaklase at kabarilan. Ayon pa kay Arroyo, anak ni dating Pangulong Gloria Macapagal, dapat ay maisip ni Pangulong Aquino na wala na siya sa panahon ng kampanya kaya kailangan niyang kumilos upang tugunan ang mga problema ng bansa sa halip na palagi ang sisihin ang nagdaang administrasyon. Binaliwala naman ng mga kakampi ng Kamara ang pagbagsak ng satisfaction ratings ng Pangulo. Katwiran ni Iloilo Representative Neil Tupas Jr., malit na bagay lamang ang 5% ibinaba ng rating ni Pangulong Aquino kumpara sa napakaraming problema na kinakaharap ng bansa. Sa panig ni Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera D, tataas pa rin ang rating ng Pangulo pagkatapos ng kanyang State of the Nation Address dahil maririnig ng taong bayan ang mga nagawa ng kanyang administrasyon. Nagsampa ng stop a complaint ang TV at radio host na si Christine Bersola Babaw laban sa isang website development company at sa may-ari nito. Hiniharap ng TV at radio host ang reklamong stop sa National Bureau of Investigation nitong Lunes. Ayon sa complaint ni Bersola Babaw, inakusahan nitong niloloko siya ni Michael Lu at ang pagmamay-ari nitong web development company na Kaizen Solutions Company. Natuklasan naman ni Bersola Babaw na niloloko siya ni Lu ng kumpanya nito dahil ibinibenta mo ang dedicated server na dapat ay nakalaang lang sa website na www.parenten.tv. Ang dedicated server na binayaran ng TV host para sa kanyang website ay ibinibenta umano ni Lu at ng kumpanya nito para i-host ang website ng 7 iba pang kumpanya. Ang Kaizen Solution Company ang gumagawa ng website ng TV host. Muling iginiit kahapon sa Korte Suprema ng National Union Journalists of the Philippines o NUJP na payagan ng live media coverage sa pagdinig ng Maguindanao Massacre case at balikta rin ang nauna ng desisyon ng kataas-taasang hukuman na nagbabawal dito sa 28 pahinang motion for reconsideration na inihain ng NUJP sa Supreme Court. Hinihiling nito na mabaliktad ang pinakahuling desisyon kung saan binawi ang ginawa nitong pagpabor sa live media coverage ng nasabing kaso sa katwirang posibleng malabag ang karapatan ng isang akusado. Gayon din ang presumption of innocence kung nagkakaroon ng live coverage sa isang paglilitis. Kaugnay nito, hiniling din ng NUJP na bumuo ng special committee ang Supreme Court na babalangkas ng guideline para sa live coverage ng pagdinig. Muling mapapanood ng libre ang pinakaabangang laban ni Filipino pound for pound king Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez ng live sa iba't ibang sports complex sa Manila. Iniutos ni Lim ang paglagay ng malaking screen sa mga sumusunod na sports complex: Thunder Sports Complex, Patricia Sports Complex, Rasak Covered Court, Dapitan Sports Complex, San Andres Sports Complex at Teresa Covered Court. Survey on Manila News Today. Manila News Today. Tad-tad na sa kagat ng mga talangka ang naaagnas na bangkay ng 2 estudyante ng kolehiyo nang maiahon mula sa isang lagoon na posibleng biktima umano ng hazing sa Mount Makiling, Los Baños, Laguna, Kamakalwa. Sa investigasyon ng Philippine National Police Crime Laboratory sa Camp Vicente Lim sa Canlubang, kinilala ang biktimang si Kevin Lagodon, 3rd year college ng kursong BS Computer Science, at Enzo Valdez, 2nd year ng kursong BS Nutrition, kapwa nag-aaral sa University of the Philippines, Los Baños. Sa autopsiya
area. Ang mga pasang kulay pula at itim sa hita, braso at likod ng dalawa ay palatandaan na posibleng biktima sila ng hazing. Batay sa salaysay ni Konsehal Lapis Llanos na nabanggit na barangay, namataan na may estudyante ang na-recover na bangkay ng dalawang dako alas 9:30 ng gabi sa bisinid ng flat tracks ng Mount Makiling Forest Reserve. Manila News Today. Manila News Today. Manila News Today. Manila News Today.